Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw, tayo ay nasa ika-4 na linggo ng ating aralin sa Mother Tongue na may paksa na katutukoy ng pamanahunan ng salitang kilos sa pangungusap, nakapaghihinuha ng mga damdamin at katangian ng tauhan sa kwentong binasa. Sa pagtatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang may sasagawa mo ang mga sumusunod. Sagutin ang ano ako magaling, panuto, basahin at bilugan ng letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang mga bata ay blank sa parke habang kasama ang kanilang mga magulang. A. Naglalaro, B. Naglaro, C. Maglalaro. Pangalawa, si Ana ay blank ng halaman kaninang umaga. A. Magdidilig, B. Nagdilig, C. Nagdidilig. Pangatlo, blank si Edna ng bulaklak sa florera bukas ng umaga. A. Naglagay, B. Maglalagay, C. Lalagyan. Pang-apat, mabilis blank ang mga manlalaro. A. Tumakbo, B. Tumatakbo, C. Tatakbo. Panglima, ang nanay ay blank ng paligid bukas. A. Nagwawalis, B. Magwawalis, C. Nagwalis. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, bilugan ang kasalungat na salita ng nasa gawing kaliwa at kahunan ang kasing kahulugan. Ang mga salita na ating hahanapin ng kasalungat at kasing kahulugan ay malaki, mainit, masaya, masikip, at mabait. Unang hanay ay ang salitang malaki. Ang kasalungat ng salitang malaki ay maliit at ang kasing kahulugan naman ay malawak. Pangalawang salita ay mainit. Ang kasalungat ay malamig. Ang kasing kahulugan ay maalinsangan. Pangatlong salita ay masaya. Ang kasalungat ay malungkot. Ang kasing kahulugan ay maligaya. Pang-apat na salita ay masikip. Ang kasalungat ay maluwang at ang kasing kahulugan ay makhipot. Panglimang salita ay mababait. Ang kasalungat ay palaaway at ang kasing kahulugan naman ay mabubuti. Sabayan ako sa pagbasa ng maikling kwento at alamin natin ang gawain ng pamilya. Tuwing araw ng linggo, lahat kaming mag-anak ay nagsisimba. Malayo ang simbahan sa aming bahay kung kaya't sumasakay kami sa tricycle. Tahimik kaming nagdarasal sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng misa, kaming mag-anak ay nagmamano sa aming lolo at lola. Ang pagmamano ay isang ugaling Pilipino na dapat gawin. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang ginagawa ng mag-anak tuwing linggo? Pangalawa, anong katangian mayroon ang mga bata tuwing sila ay nagmamano sa lolo at lola? Masaya ba ang mag-anak tuwing sila ay nagsisimba? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang salitang kilos. Ano ba ang salitang kilos? Ang salitang kilos ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Kilos o galaw na ginagawa ng tao. Halimbawa ng salitang kilos, tawa,
sayaw, takbo, lakad, tulog, kain. May tatlong pamanahunan ang salitang kilos. Una, salitang kilos na ginagawa pa o pangkasalukuyan. Ang salitang kilos na ginagawa pa lamang ay ang mga kilos na nasimulan na ngunit hindi natatapos. Binubuo ang kilos sa kasalukuyang panahon sa pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa ng salitang kilos na ginagawa pa lamang ay umiiyak ang bata sa kuna. Ang salitang kilos na ginagawa pa ay umiiyak. Pangalawa, naglalaro ang mga bata sa parke. Ang salitang kilos na ginagawa pa ay naglalaro. Pangalawa, salitang kilos na gagawin pa lamang o panghinaharap. Ang kilos na gagawin pa lamang ay nasa panghinaharap na panahon. Makikilala ang panghinaharap sa mga salitang pamanahong katulad ng bukas, sa linggo, sa isang buwan, at iba pang salitang kilos na gagawin pa lamang. Halimbawa ng salitang kilos na gagawin pa lamang ay magbabakasyon ang mag-anak sa isang linggo. Ang salitang kilos na ginamit ay magbabakasyon. Ang salitang pamanahuna na ginamit ay isang linggo. Pangalawa, magsisimba kami sa bayan bukas. Ang salitang kilos na ginamit ay magsisimba. Ang pamanahunang salita na ginamit ay bukas. Pangatlo, ang salitang kilos na tapos na o pang nagdaan. Ang kilos o galaw ay tapos ng gawin. Makakatulong sa pagpapakilala ng mga salitang kilos o ginawa na o tapos na ang mga salitang pamanahong katulad ng kahapon, kagabi, noong isang taon at iba pa. Halimbawa, nag-aaral ako ng aking aralin. Ang salitang pamanahon na ginamit ay kanina. Ang salitang kilos na ginamit ay nag-aral. Pangalawa, kumain ako ng gulay kagabi. Ang salitang pamanahon na ginamit ay kagabi. At ang salitang kilos na ginamit ay kumain dahil ang kilos ay tapos ng ginawa. Sa pagbasa ng isang maikling kwento, ang paglalarawan ng damdamin at katangian ng isang tauhan ay maaaring mahinuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanyang ikinikilos, paano ito nagsasalita, at kung paano nagpapakita ng kanyang relasyon sa mga sitwasyon sa kwento. Sa paggabay ng inyong magulang, sagutin ang mga sumusunod na gawain. Gawain 1, panuto punan ang kahon ng wastong salitang kilos. Gawain 2, panuto ano ang mararamdaman mo sa mga sumusunod na pangyayari, ikahon ang letra ng tamang sagot. Gawain 3, panuto, tukuyin ang katangian ng tauhan ayon sa ginagawa nito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Tandaan, ang salitang kilos ay nagpapahayag ng kilos o galaw na ginagawa ng tao. Halimbawa, naglinis, sumayaw, tumula. May 3 pamanahunan ang salitang kilos. Salitang kilos na ginagawa pa, salitang kilos na gagawin pa lang, salitang kilos na ano ang kaya kong gawin? Bilang isang mag-aaral, ikaw ba ay tumutulong sa mga gawaing bahay? Ano-ano ang mga gawaing bahay ang naitutulong mo sa inyong tahanan? Ano ang pakiramdam mo sa tuwing gumagawa ka ng mga gawaing bahay? Kamusta na ang target ko? Panuto, bilugan ng titik ng tamang sagot.
Para naman sa panghuling gawain, ano pa ang kaya kong gawin? Paano to gumawa ng slogan tungkol sa pagpapakita ng pagsuporta natin sa mga frontliners? Gawin ito sa isang malinis na bond paper.